Mayo 13, 1978, isang malamig na umaga matapos ang malakas na bagyo sa tuktok ng Himalaya. Isang grupong Italyano ang umakyat papuntang Campo Dalawa, umaasang tahimik doon matapos 2 araw ng walang sagot sa radyo. Pagdating sa tent na nababalutan ng niyebe, nakakaramdam sila ng kakaiba. Buo ang tela at kampo. Lahat ay mukhang hindi nagalaw. Binuksan nila ang tent. Sa loob, may isang babae na nakahiga sa sahig, bali ang kanyang leeg. Katabi niya, ang sherpa niyang kasama ay nakahigang parang natutulog, walang sugat sa katawan. Walang palatandaan ng pakikipaglaban, walang pagbagsak, walang kaguluhan. Isang nabaling leeg sa tent na dapat nagprotekta sa kanya. Nang mabanggit ang kanyang pangalan, nag-iba ang bundok at napuno ng mga tanong na walang sagot. Kwento ito ni Chantal Moudy, isang itim na balong namumundok. Maligayang pagdating sa extreme sa magaspang na mundo ng mataas na pamumundok. Noong dekada 90, si Chantal Moudy lang ang natatanging babaeng umaakyat ng bundok. Sa kanyang makukulay na spandex, tent na disenyong bulaklak, at stuffed gansang mascot, mukha siyang celebrity kaysa mountaineer na naglalagay ng buhay sa panganib sa pinakamapanganib na bundok. Sa edad na 30, naakyat niya ang 6 sa pinakamapanganib na tuktok sa mundo nang walang dagdag na oxygen. Ang Pranses na ito at walang pag-aalinlangang pambabaeng umaakyat ay naging isang simoy ng sariwang hangin sa isang larangang pinaghaharian ng mga batikang lalaki. Pinuri siya ng mga magasin tulad ng Outside bilang isang kapansin-pansing bagong muka at ipinagdiwang ang kanyang matapang na estilo. Kasabay ng kasikatan, dumating ang kontrobersya. Sa likod ng makukulay na pabalat ng magasin, may isang babaeng mas kakaiba at komplikado ang buhay kaysa akala ng iba. May palagi siyang madilim na palayaw, ang itim na balo. Para maintindihan kung saan nagmula ang palayaw na ito, kailangan nating balikan ang taong 1972. Si Chantal ay sumusubok maging ika-4 na babae sa kasaysayan na makatuntong sa tuktok ng tinuturing na pinakamapanganib na bundok sa mundo, ang K2. At noong Agosto 3, 1972, nagtagumpay si Chantal. Naabot niya ang tuktok ng K2 nang walang bottled oxygen, isang napakalaking tagumpay. Tulad ng inaasahan, magandang balita ito para sa kanya. Ipinagdiwang pa nga niya ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagtanim ng kanyang ice axe sa tuktok. Pero habang nagsimula na siyang bumaba, nagkaroon ng masamang pangyayari. Umabot sa mahigit 26,000 talampakan, lumabo na ang paningin ni Chantal. Ang matinding sikat ng araw na sumasalamin sa walang katapusang yelo at niebe ay matindi ang naging epekto sa mga mata niya, kaya mabilis siyang nabulag dahil sa niebe. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging malabo at maputi abong ulap ang buong mundo niya at hindi nagtagal, halos hindi na siya makakita. Ngayon, mataas sa isa sa pinakamapanganib na bundok sa mundo, si Chantal ay naipit at hindi makababa ng ligtas. Halos hindi makagalaw nang hindi nalalagay sa panganib na mahulog at mamatay. Sa ibaba niya ay may 2 Amerikanong umaakyat, sina Ed Wisters at Scott Fisher. Papunta sila sa tuktok at malapit nang gumawa ng kasaysayan para sa kanilang sarili. Malalakas, may karanasan at determinado silang umaakyat ng maingat sa mapanganib na dalisdis. Bigla nilang napansin ang kakaibang bagay sa itaas nila. Isang nag-iisang tao na hirap at halos hindi na makakapit. Naguluhan at nag-aalala sila, kaya agad lumapit. Maya-maya, bumigat ang kanilang dibdib. Nasa matinding panganib ang umaakyat. Sina Ed at Scott ay may desisyong magbabago ng kanilang buhay. Pipiliin ba nilang tuparin ang pangarap na marating ang tuktok ng K2 o isugal ang buhay para iligtas ang halos wala ng buhay na estranghero? Iniwan nila ang kanilang pag-akyat nang hindi nag-atubili at dali-daling tumakbo papunta sa nahihirapang umaakyat. Nang sa wakas ay narating nila siya, nakita nilang si Chantal ay nanginginig, litong-lito at halos bulag na. Maingat at dahan-dahan, hinawakan ng 2 umaakyat ang kanyang mga braso at sinimulang alalayan siya pababa ng bundok. Isinugal ang lahat sa bawat maingat na hakbang na kanilang ginagawa. Isang maling galaw lang ay maaaring magpadala sa kanilang 3, mahulog ng libu-libong talampakan, patungo sa tiyak na kamatayan. Nakakapagod, mabagal at nakakatakot ang kanilang pagsusumikap. Matapos ang oras ng pagdulas sa yelo, nakarating rin sila sa ligtas na lugar. Pagdating nila sa base camp, sobrang pagod na sina Wisters at Fisher. Bumagsak agad sila sa kanilang mga tent. Nailigtas nila si Chantal, ngunit isinakripisyo nila ang sarili nilang pag-akyat sa K2. Kamangha-mangha, di ba? Pero nang sa wakas ay nakarating siya sa base camp matapos mailigtas, may ginawa si Chantal na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi.
Noong gabing iyon, habang nagpapahinga sina Wisters at Fisher, maririnig ang kasiyahan sa camp outside. Si Chantal ay masayang nakikipagkwentuhan sa iba tungkol sa kanyang matagumpay na pag-akyat sa tuktok. Tahimik na nakaupo ang dalawang lalaking isinugal ang lahat, pagod at tila nakalimutan. Naghihintay kay Chantal na lumapit at magpasalamat o kilalanin sila. Ngunit hindi siya dumating. Saglit na iwas sa gulo. Kung gusto mong mapabilang sa extreme na komunidad, makapanood ng eksklusibong video, maagang makita ang iba naming nilalaman, at makaboto sa content poll. Sumali sa Patreon, Kita Kits! Ngayon nagdiriwang si Chantal kasama ang mga Ruso. Naririnig namin ang kanilang sigawan habang tahimik kaming nakahiga sa tent. Hindi kami naimbitahan ni Scott sa party, isinulat ni Ed Wister sa kanyang libro na walang shortcut sa tuktok. Hindi niya sila pinasalamatan sa harap ng grupo at hindi rin siya nagbigay ng anumang pampublikong pahayag tungkol sa pagsagip pagkatapos. Mabilis na kumalat ang kwento ng kanyang pananahimik. Sa samahan ng mga umaakyat, napansin ito at nagsimulang magbulungan ang iba sa likuran niya sa mga sumunod na buwan. Hindi kakayahan kundi pagkatao niya ang kinwestiyon nila. Paano nagawang magpakita ng kakarampot na pasasalamat ni Chantal, isang batikang umaakyat, sa mga nagbuwis ng buhay para iligtas siya? Pagkatapos ng insidenteng iyon, kumalat ang chismis at tinawag siyang Black Widow. Umaakyat na ginagamit ang iba para sa sariling kaligtasan, tapos iniiwan sila. Sa kasamaang palad, ito pa lang ang simula ng isang pattern na susunod kay Chantal sa buong karera niya. Isang taon matapos akyatin ang K2, napunta si Chantal sa mahirap na sitwasyon. Desidido siyang ituloy ang ambisyosong karera sa pag-akyat, ngunit may malaking problema: pera. Ang gastos para makakuha ng permit sa mga ekspedisyon sa Himalayas ay tumaas ng husto. Noong 1973 ang permit sa pag-akyat ng bundok gaya ng Shisha Pangma ay nagkakahalaga ng $3,000. Maaaring hindi na iyong kalakihan ngayon, pero kung ia-adjust sa inflation, higit 6,000 at 600 na iyon sa pera ngayon at permit pa lang yon. Bagamat profesional na umaakyat si Chantal, hindi rin siya kumikita ng malaki. Noon, kumikita siya bilang part-timer sa tindahan ng gamit pang-akyat sa Pransya at tumatanggap ng sponsorship kung saan posible. Hindi naman malaki ang pera dito. Tama lang ang kita niya para sa pangangailangan, lalo na't di pa kasama ang gastos sa Himalayas. Tandaan mo, yung permit pa lang para sa Shisha Pangma ay nasa $3,000 na noon. Kasama ang gamit, pamasahe, pagkain at suporta, aabot agad sa 15,000-20,000 na parang presyo ng bagong kotse. At yun ay pangsubok lang umakyat. Hindi abot kamay yon para sa isang tulad ni Chantal na mas kilala kaysa sa mas malaki ang kinikita. Kahit hindi niya kayang bayaran ang permit, hindi niya kinansela ang pag-akyat at tumuloy pa rin siya. Dahil kapos sa gamit, palihim na tumawid si Chantal sa Tibet at tinarget ang dalawang bundok na 26,000 talampakan, Shisha Pangma at Cho Oyu. Kahit wala siyang permit at walang opisyal na pagkilala, parang palihim na umaakyat si Chantal sa mga bundok. At ito ay isang mabigat na paglabag. Sobrang seryoso nito na kapag nahuli siya, maaari siyang maaresto at ipagbawal ng tuluyan sa rehiyon. Ang mas nakakagulat pa rito ay binalak ni Chantal na akyatin ang dalawang bundok ng sunod-sunod. At higit sa lahat, nagawa niya ito. Sa maliit lang na backpack ng mga gamit at walang kasamang backup, mabilis at tahimik na umakyat si Chantal, hindi nag-iwan ng bakas. Hindi napansin si Chantal nang marating niya ang tuktok ng Shisha Pangma na 26,300 at 35 talampakan sa rekord na oras. Pagkatapos, sa halip na bumaba at tahimik na tumakas bago siya mahuli, agad siyang nagtungo papuntang Cho Oyu, determinado na makuha ang pangalawang ilegal na tuktok. Sa loob ng ilang araw, narating niya ang tuktok ng Cho Oyu, mag-isa sa 26,900 at 6 na talampakang bundok hingal sa malamig na hangin. Nang mabalita ang kanyang hindi autorisadong pag-akyat, nag-iba-iba ang reaksyon ng komunidad ng mga umaakyat. Ang iba ay namangha sa kanyang tapang at determinasyon, ngunit may ilan ding hindi humanga. Para sa kanila, kawalang galang ang kanyang ginawa sa mga bundok at mga bansang nagpoprotekta rito. At muli, ang palayaw na itim na balo ay nagsimulang bumalik sa mga usapan. Kumalat ang bulong na hindi sumusunod si Chantal sa patakaran at gagawin ang lahat para marating ang tuktok kahit may masasaktan. Pagkalipas ng 2 taon, 1,975 nasa bundok Everest si Chantal. Ang layunin niya ngayon ay marating ang tuktok nang hindi gumagamit ng karagdagang oxygen.
Ito na ang ikaapat niyang pagtatangka na marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Ang mga nauna niyang pagtatangka ay nabigo dahil sa iba't ibang dahilan at ngayon ay determinado siyang marating ang tuktok. Pero ang pag-akyat niya sa Everest ang isa sa pinaka-kontrobersyal sa kanyang karera. Noong Mayo 10, 1975, habang nasa timog na tuktok ng Everest sa 29,000 talampakan, si Chantal ay biglang nanghina at bumagsak ang katawan ilang hakbang mula sa tunay na tuktok. Tandaan, umaakyat siya ng walang karagdagang oxygen sa isang lugar kung saan ang oxygen sa hangin ay kakaunti lamang kumpara sa nakasanayan ng kanyang katawan. Dahil walang dagdag oxygen, kinapos ng hangin ang kanyang baga at naging delikado ang pagkalito niya. Bumagsak siya sa nagyayelong dalisdis, halos mawala ng malay at hindi makagalaw. Nalaman agad ng mga umaakyat na malapit ng mamatay ang nakita nilang nakahiga roon. Isa sa mga umaakyat na iyon ay si Ed Wisters, ang parehong lalaki na nagligtas kay Chantal 3 taon na ang nakalipas sa K2. Nang makita niya ang kanyang bumagsak na katawan sa taas na higit 28,000 talampakan, siya ay nabigla. Muli na namang naipit si Chantal sa mataas at mapanganib na bundok. At muli na namang naharap ang iba sa panganib ng kanilang buhay para iligtas siya. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Ed? Narito ang isang umaakyat na hindi man lang nagpasalamat sa iyo matapos mong isugal ang buhay mo para iligtas siya. 3 taon na ang nakalipas na nagdiwang pa ng kanyang pag-abot sa tuktok. Pagod na pagod kang nakaupo sa tent at isinantabi mo ang mga pangarap mo para sa kanya. Isusugal mo ba ulit ang buhay mo para sa isang tao na halos walang ipinakitang pasasalamat? Isipin mo na lang ba na karma yon at magpapatuloy ka na lang? Dahil walang oras na sayangin, agad kumilos si Ed at ang ilan pang kasama. Habang nilalabanan ang malalakas na hangin at napakanipis na hangin, narating nila si Chantal at natagpuan siyang walang malay. Ginawa nila ang lahat para buhayin siya at sa isang himala, napabalik nila ang kanyang paghinga. Maingat nilang ibinaba siya mula sa delikadong dalisdis ng Everest patungo sa kaligtasan. Sa ikalawang pagkakataon, maingat na inihatid ni Ed Wisters si Chantal Modoy, na halos walang malay, pababa sa isa sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Isinugal ang sariling buhay sa bawat hakbang. Pagdating nila sa ligtas na lugar, may ilang umaakyat na nag-question sa mga desisyon ni Chantal. Bakit lagi niyang inilalagay ang sarili at iba sa delikadong sitwasyon? Malas lang ba siya o umaasa sa pagsagip bilang estratehiya? Pero kahit muntik na siyang mamatay sa ikalawang pagkakataon, tumanggi pa rin si Chantal na magbagal o baguhin ang kanyang paraan. Nagpatuloy siya sa pag-akyat, patuloy na hinahanap ang pinakamapanganib na mga bundok at patuloy na nakakaakit ng kontrobersya saan man siya magpunta. Noong tagsibol ng 1,976 isang taon matapos ang trahedya sa Everest, muling naranasan ni Chantal ang isa pang unos. Noong Mayo 1976, bumalik si Chantal sa Himalayas para akyatin ang Lhotse, ang ikaapat na pinakamataas na bundok sa mundo. Gaya ng inaasahan, binalak ni Chantal na marating ang tuktok na may taas na 27,900 at 40 talampakan ng mag-isa lang, walang sherpa, walang mga kasama, at muli, walang dagdag na oxygen. Kapag nagtagumpay, si Chantal ang unang babaeng mag-isa at walang oxygen na aakyat sa tuktok ng Lhotse. Isang makasaysayang tagumpay na magpapatahimik sa lahat ng kanyang kritiko. Noong Mayo 10, 1976, inaanunsyo ni Chantal na nagawa niya ito. Sinabi niyang siya lang ang tumayo sa tuktok ng Lhotse at nagawa ang hindi pa nagawa ng ibang babae. Dapat sana ito ang kanyang pinakadakilang sandali, ang tagumpay na mag-aalis ng lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang kakayahan sa pag-akyat. Pero halos agad-agad nagsimulang magtanong ang mga tao. Pagbalik ni Chantal sa base camp, napansin agad ng mga kasama ang kakaibang detalye sa kwento niya. Walang nakakita sa kanya sa tuktok at wala rin siyang litrato roon. Nakaraniwang patunay ng mga umaakyat. At may isa pang problema, si Ed Wisters, ang umaakyat na 2 beses nang nagligtas sa kanya, ay naroon din sa Lhotse noong parehong oras. Umakyat siya sa likod niya at sinabi niyang sa tingin niya, hindi umabot sa tuktok si Chantal. Sa ulat niya kay Elizabeth Hawley, sinabi ni Ed na pinanood niya si Chantal mula sa ibaba habang umaakyat ito sa matarik na kanal malapit sa tuktok. Pero imbes na ituloy hanggang sa tuktok, sinasabing bumalik na lang siya at bumaba nang hindi man lang nararating ang summit ridge. Sa mga sinabi niya kay Hawley, malinaw na hindi niya narating ang tuktok. Hindi niya ugali na umatras. 2 beses na muntik mamatay si Ed.
Baka may iba pa, pero di natin alam. Nagdulot agad ng kalituhan at hinala ang ulat ni Ed. Totoo bang nagsinungaling si Chantal tungkol sa pag-abot sa tuktok? O nagkamali ba si Ed marahil ay nabulag ng sama ng loob o pagkiling laban sa kanya? Walang makapagpatunay ng kahit ano, ngunit iginiit ni Chantal na narating niya ang tuktok. Pinanindigan niya ang kwento niya at dahil walang sapat na ebidensya laban dito, tinala ni Elizabeth Hawley bilang matagumpay ang pag-akyat sa record niya. Opisyal na kinilala si Chantal bilang unang babaeng umakyat sa tuktok ng Lhotse nang walang dagdag na oxygen. Sa ngayon, si Chantal ay isa na sa pinakahinahangaan at kontrobersyal na personalidad sa kasaysayan ng pag-akyat. Pero wala talagang makapaghahanda sa mundo ng pag-akyat para sa susunod na kabanata na malapit nang mangyari. Dahil si Chantal ay babalik sa Himalaya sa huling pagkakataon, ang mga sumunod na pangyayari ay magiging isa sa pinakakakaibang misteryo ng kasaysayan ng pag-akyat. Noong unang 1,978 naghahanda si Chantal para sa susunod niyang tagumpay. Matapos marating ang 6 na bundok na higit 26,000 talampakan, mabilis niyang nilalapit ang pangarap na maging unang babaeng makaakyat sa 14 na pinakamataas na bundok sa mundo. Sunod niyang target ang Dalagiri, ika-7 pinakamataas na bundok sa mundo. Sa ngayon kilala na sa buong komunidad ng umaakyat ng bundok ang palayaw na Black Widow. Ibig sabihin, ginagamit lang ni Chantal ang mga lalaki para sa suporta o kaligtasan sa bundok, tapos iniiwan sila. Sa kabila ng kontrobersya, masayahin pa rin si Chantal. Noong Abril 1978 dumating si Chantal sa Dalagiri Base Camp kasama ang Sherpa niyang si Aung Chiring. Di tulad ng iba pang umaakyat na may iba't ibang Sherpa sa bawat ekspedisyon, matibay ang samahan ni Chantal kay Aung Chiring. Kasama niya ito sa ilang matagumpay na pag-akyat at nagtitiwala siya sa kanyang pagpapasya sa base camp. Si Chantal Malui ay hindi gaya ng kinatatakutang palayaw niya. Siya ay mapaglaro, masayahin at may batang init ng loob na nakakaakit sa iba. Ang kanyang tolda ay kilalang kilala sa makukulay na dekorasyon at ang kanyang stuffed toy na gansa ay laging nasa tabi niya. Kilala siya sa pagluluto para sa mga umaakyat, pamimigay ng candy mula Pransya, at pagbati ng halik sa pisngi na parang nagho-host ng dinner party, hindi naghahanda sa mapanganib na pag-akyat. Madalas siyang ilarawan ng mga Sherpa bilang mapagbigay, magalang at masayahin. Isang taong naglalabas ng optimismo kahit pa maging malupit ang panahon o magkaproblema ang ekspedisyon. Nandoon din sa bundok noong panahong iyon ang isang pamilyar na mukha, si Ed Wisters. Oo, siya rin si Ed, ang Amerikanong umaakyat ng bundok na 2 beses nang nagligtas kay Chantal at siyang nagtanong tungkol sa kanyang pag-angkin sa tuktok ng El Lhotse. Madalas mag-cruise ang landas nila sa pagdaan ng panahon na nagdulot ng kakaibang koneksyon sa 2 magkaibang umaakyat ng bundok. Kung nagkataon man o tadhana, muling naroon si Ed sa isang mahalagang sandali sa kwento ni Chantal. Habang papalapit ang Mayo, lalong hindi naging tiyak ang panahon sa Dalagiri. Bigla ang mga bagyo ang dumadaan sa bundok, nag-iiwan ng makakapal na bagong nyebe bago agad na nawawala. Noong Mayo 11 sa maikling magandang panahon, sina Chantal at ang Chiring ay umakyat at nagkampo sa taas ng mga 21,000 talampakan. Simple ang plano nila, maghintay sa kampo ng magandang panahon, saka subukang umakyat sa tuktok. Nagradyo sila pababa sa base camp, iniulat na naitayo na nila ang kanilang tent at naghihintay na lang sila na gumanda ang kondisyon. Malakas at kumpiyansa ang kanilang mga boses. Hindi alam ng iba na iyon na ang huling beses silang maririnig. Noong gabing iyon, dumating ang mas malakas na bagyo kaysa inaasahan. Malakas na niyebe at hangin ang tumama sa matataas na bahagi ng Dalagiri ng ilang oras. Nang hindi sinasagot ang tawag sa radyo papuntang Kampo 2 kinaumagahan, nag-alala ang mga paakyat sa base camp pero hindi agad nagpanik. Nauubos ang baterya ng radyo at minsan natutulog ng mahaba ang mga umaakyat pagkatapos ng isang gabing maunos. Habang tumatagal na walang balita, ang pag-aalala ay nauwi sa pagkabahala. Kinabukasan, Mayo 13, dahil walang balita kina Chantal at ang Chiring, agad nagsagawa ng pagsagip. Nagboluntaryong umakyat ang isang grupong Italyano na sanay sa taas para alamin ang nangyayari sa kanila. At kaya noong napakalamig na umaga ng Mayo, 1978, nagsimula ang mga Italianong umaakyat sa manipis na hangin at matinding lamig papunta sa kampo. Umakyat sila sa Dalagiri, nakita ang kanyang tolda at natuklasan ang huling kabanata sa kontrobersyal na kwento ni Chantal. Doon, nakahiga sa lupa na malinaw na may bali ang leeg,
Si Chantal kasama ang kanyang Sherpa na kasama sa tabi niya. Isang di inaasahang wakas para sa makulay na personalidad. Mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ni Chantal sa mundo ng mga umaakyat, kaya't agad lumitaw ang mga tanong. Sa isang banda, si ang Chiring ay walang kaparehong mga sugat, walang nakikitang pinsala sa kanyang katawan. Parang natulog lang siya at hindi na nagising. Bukod pa rito, halos buo pa rin ang tent. Hindi ito nasira gaya ng akala mo, maliban na lang kung tinamaan sila ng matinding lakas na nakabali ng leeg nila. Halimbawa, bukod sa pagbagsak ng bato o lindol, iminungkahi ni Ed Wister ang isa pang dahilan, pagkalason sa carbon monoxide. Kahit delikado, minsan nagpapaandar ng kalan sa loob ng saradong tent ang mga umaakyat para magpainit. At maaaring pumatay ng tahimik ang usok nito. Simpleng pagkakamali ito, ngunit nakamamatay, na minsan nagagawa ng pagod na umaakyat sa mataas na lugar. Nagalit ang mga kaibigan ni Chantal sa mga suhestyong ito. Iginiit ng matalik niyang kaibigan na si Frederick Del Rue na kumuha sa katawan ni Chantal na avalanche lang ang paliwanag. Mariin niyang itinanggi na naging pabaya si Chantal. Binigyang diin na sa 18 taon ng mga ekspedisyon, laging inuuna ni Chantal ang kaligtasan sa niyebe at hindi nagpatakbo ng kalan sa saradong tolda. Hindi rin napaliwanag ng teorya ni Ed ang nabaling leeg ni Chantal. Sa liham na isinulat niya para ipagtanggol ang kaibigan, sinabi ni Del Rue, sumali si Chantal sa 18 ekspedisyon, lumahok sa daan-daang kilalang pag-akyat sa buong mundo, at siya ay umaakyat na sa loob ng 18 taon. Sa tingin mo ba kaya mong bumalik ng 18 sunod-sunod sa pinakamataas na altitude at sumali sa maraming mahirap na patayong paglalakbay sa pabaya o walang ingat na pag-akyat? Sa palagay mo ba sina Chantal at Chiring, kahit may karanasan, ay hindi alam na dapat tanggalin ang sobrang niyebe sa tolda at bawal magluto sa loob? Unang itinuro sa akin ito ni Chantal. Ayon sa mga kaibigan niyang umaakyat, si Chantal ay optimistiko, mapanghahas, matatag, determinado, ngunit pinakamahalaga sa kanya ang pag-iingat. Mapanganib at mas malakas ang mga bundok kaysa sa atin, dapat malinaw ito. Nawala si Chantal sa kanyang buhay dahil sa pagsunod niya sa kanyang hilig sa mataas na lugar. Hindi siya nagkamali. Kahit nagkamali siya, mas mahalaga pa rin ang ibang bagay kaysa roon. Kinumpirma ng mga autoridad ng Pransya na nabali ang leeg ni Chantal matapos ang autopsy, ngunit hindi tiyak ang sanhi nito. Kaya ang opisyal na pangunahing teorya ay tinamaan ng maliit at lokal na avalanche ang kanilang tent noong gabi. Ang micro-avalanche na ito, o marahil isang bumagsak na blok ng yelo, ay sapat lang ang lakas para tamaan mismo kung saan natutulog si Chantal, dahilan para mabali agad ang kanyang leeg, habang sa hindi malamang dahilan ay hindi naman tinamaan si Chiring. Hindi nasira ang mismong tent dahil napaka-espesipiko at nakapokus lang ang tama. Maraming mga umaakyat ang nahirapang tanggapin ang paliwanag na ito, ngunit dahil walang mas magandang paliwanag, ito na ang halos tinanggap na bersyon ng mga pangyayari. Si Chantal Morui, isa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa pag-akyat ng bundok, ay pumanaw sa isang kasing kontrobersyal na paraan, isang pagkamatay na kasing labo ng naging buhay niya. Ano sa tingin mo ang nangyari? Sabihin sa comments. Gusto mo bang suportahan ang channel? Sumali para sa exclusive benefits. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, manatiling matapang.